Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa kinakaharap na malaking issue ngayon ng bansa sa matinding korupsyon na nangyari sa national budget ng 2025, particularly sa mga flood control projects at sa matinding kalamidad na sumubok sa ating bansa ay ang matinding balita na biglang paglabas ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court or ICC kay Senator Bato de la Rosa hinggil sa malaking kaso nito sa crime against humanity kaugnay sa war on drugs at AJK ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pagkatapos na aresto noong nakaraang Marso sa FPRRD ay matunog ang balita na isusunod din na aarestuhin ang mga co-perpetrators ni Duterte sa nangyaring war on drugs. Pinangalanan ni dating Senador Antonio Trillanes na sina Bato de la Rosa na dating PNP chief ni FPRRD, si Senator Bongo na dating kanang kamay ni Duterte at sina General Albayalde at General Aguirre. At ngayong naglabas na nga ng arrest warrant ng ICC, una kay Bato ay balisa at hindi na mahagilap sa ngayon si de la Rosa. Una na itong sinabi na handa siyang samahan ang dating Pangulo sa kulungan nito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ngunit kalaunan ay nag-iba ang pasya nito at ayaw na umano nitong magpa-aresto sapagkat nanindigan sila na walang jurisdiction ng ICC sa bansa dahil tumiwalag na di umano ang Pilipinas sa ICC noong 2019 kung kaya ay mas pipili na umano niyang magtago na lamang. Pangalawang option niya ay hihingi siya ng tulong sa Senado sa pamamagitan ng Senate President Tito Soto upang magkanlong sa Senate premises upang hindi maaresto ng Interpol. Subalit malinaw ang paninindigan ni Soto na dapat sundin ang rules of law. Hindi umano niya po protektahan ang sinuman kahit kapwa senador pa niya na merong kaso na kinakaharap sa korte. Kung kaya ay wala nang aasahan pa si Bato na tutulungan siya ni Soto at ng Senado dahil hindi sila magkaalyado. Maaaring mabigyan pa ng Senate immunity si Bato kung si dating Chis Escudero pa ang Senate President ngayon. Nangangamba na din sa ngayon si Senator Bongo dahil maaaring siya na ang susunod na lalabasan ng arrest warrant ng ICC. Sa ngayon ay umaasa pa rin si Bato na mapagbigyan siya ng Supreme Court ng TRO or Temporary Restraining Order upang mapigilan ang pag-aresto sa kanya ng Interpol. Noong nagdaang mga araw ay naglabas ng bagong rules and procedure ang Korte Suprema bago ipadala ang isang individual sa International Court. Ay dadaan muna siya sa local court upang litisin. Ito ang bagong panuntunan ng Supreme Court hinggil sa extradition process. Subalit, duda ang marami na mapagbigyan kaagad dito si Senator Bato. Issue ng TRO ang Korte Suprema. Ang problema, hindi naman nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Dahil walang TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy yung pag-aresto kay Duterte nadala ngayon sa ICC. Yan. Ngayon kay Bato, mag-a-apply yan sigurado ng TRO. Kasi ang makakapigil lang sa kanya ay temporary restraining order galing sa korte. Yun lang naman ang susundin ng pulis. Ang PNP, ang DOJ, ang susundin lang yan pag may TRO. Pag may TRO, ang tanong, makakuha kaya ng TRO si Bato? Yan yung malaking tanong. O ngayon, paano kung hindi makakuha ng TRO si Bato? Gagamitin ni Bato ang pagiging senador niya. Ang gagawin niyan, pupunta yan sa loob ng premises ng Senado. Magtatago yan doon. Hihingi siya ng tulong sa mga kapwa niya senador na wag siyang ito-turn over sa Interpol at sa ICC. Mag-aano yan doon. Ano naman kaya ang gagawin ni Senador Tito Soto? Si Senador Tito Soto, ang sasabihin lang naman yan, sa sila Lacson, kasi sila yung majority ngayon. Si Senate President Soto, ang sasabihin lang naman yan, huwag nyo namang arestuhin si Bato de la Rosa habang nasa loob siya ng Senado. Kasi parang ano yan, nakakababa ng dignidad ng Senado yan eh. Papasukin ng mga pulis at ng Interpol ang Senado, aarestuhin si Bato. Yan yung gagawin dyan. Maraming beses na yan ang nangyari. Maraming beses na yan nangyari na kapag may miyembro ng Senado, inaano nila yan, hihingi yan ng tulong sa Senate President na wag mo naman akong ipa-aresto. Siyempre, kakampihan ba ni Tito Soto si Bato? Hindi naman kakampihan si Bato. Pero siyempre, papanindigan din naman dyan nila
Tito Soto, ni Senate President Soto, na wag namang arestuhin si Bato habang nasa loob ng Senado. Kasi parang mawawala niyan ang dignidad ng Senado. May mga ganun na concept, mga kabunyog, mga kababayan. So anong gagawin? Hihintayin si Bato na lumabas ng Senado. Ha? Oh. Ano ba talaga ang nakalagay sa batas? Pwede bang arestuhin ang miyembro ng Senado? Kung sa batas natin ganito, kahit miyembro ka ng Senado, kahit senador ka, kung may krimen ka na ang imprisonment ay pag mabigat ang kaso mo, pwede kang arestuhin. Yan yung nakalagay sa batas natin. Sa konstitusyon natin, sa batas natin, kahit senador ka, miyembro ka ng Kongreso, ng Kamara, kapag mayroon kang warrant of arrest, pwede kang arestuhin. Basta't ang kaso mo mabigat. Pero kung ang mga kaso mo lang naman, yung mga 1 year ang imprisonment, 2 years, hindi yon. Masyado namang magaan yun para arestuhin ka. Pero kung ang kaso mo ay mabigat, kaya mapapansin nyo, si Leila de Lima, nung nagkaroon ng kaso noon, kinasuhan si Leila de Lima sa ilalim ni Duterte. May warrant of arrest. Ang ginawa ni Leila de Lima, nandun siya sa loob ng Senado, pero ayaw niya na malagay sa alanganin ang Senado. So ayaw niyang malagay sa alanganin, so sabi ni Leila de Lima, surrender na lang ako. Pakiusap ko lang, huwag akong arestuhin dito sa loob ng Senado. So naghanda na si Leila de Lima, lumabas na ng premises ng Senado. Paglabas niya ng Senado, ayun, iniskorta na siya, papunta na ng custodial center ng PNP. Yan yung nangyari kay Ganon din naman ang nangyari kay noon. Ang alam ko sila Jingo Estrada, 'di ba, sa Casiribilla. Hindi rin naman sila nakipagmatigasan. Mahirap kasi kay Bato na magtatago siya sa loob ng Senado, makikipagmatigasan siya. Kasi madi-distract ang proseso ng Senado malalagay sa alanganin ang Senado. Kaya yung pagtatago ni Bato doon sa loob ng Senado, tatagal lang yan ng ilang oras, ilang araw, linggo siguro, pero hindi yan magtatagal. Kasi rule of law. Rule of law. Bakit mo naman hindi susundin ang batas? Ayan ang batas So ang gagawin dyan ni Senate President Soto, uunawain si Bato na senador ito, pero tandaan natin, hindi naman tayo pwedeng hindi magkilala sa batas. Mayroon tayong mga batas na dapat sundin. Yan yung dyan. Kaya kung magtago man si Bato sa Senado, hindi rin tatagal yan. Hindi rin tatagal yan. Alam din niya ni Bato. Alam din niya ni Bato na hindi siya magtatagal doon sa Senado. Hindi siya magtatagal doon. So, ang posible ring pwedeng gawin ni Bato, magtago na lang. Hindi sa Senado, kung saan siya magtatago. Ang problema, kaya niya ba yun? Kaya niya bang magtago? Yun ang tanong. Ang problema kung magtago siya, kita yung kanyang ulo. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung, kaya kung dun sa tanong na si Bato kaya ay anong gagawin ni Bato? Ang posibleng gawin niya ay mag-avail ng TRO sa korte. Kaya lang, dalawang bagay yan. Kaya lang kung sa kaso ni Duterte noon, former president pa yan, pero hindi nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Tandaan natin yan. Hindi nagbigay ng TRO. Ang pangatlo ngayon, ito naman kay Bato, mahirap ang TRO. Pero pwede rin kung malakas siya sa Korte Suprema. Kung malakas siya sa Korte Suprema at saka ang Korte Suprema ay katigan si Bato, mag-issue ang Korte Suprema. Pag nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, yun lang ang makakaligtas kay Bato. Kasi siyempre susundin niya ng PNP, susundin niya ng DOJ. Ngayon, pag hindi binigyan ng TRO si Bato, ang isang opsyon ni Bato, magtago sa Senado. Pero hindi rin magtatagal yan. Hindi rin magtatagal yan. Ang pangatlong opsyon ni Bato, magtago na talaga kung saan man. Kung saan man siya magtago. Parang katulad ni Bantag. Baka magtago siya sa Mindanao. Hindi natin alam. Pero alam naman natin ang nangyari kay si Kibuloy nga, nagtago dun sa napakalaking compound niya, hindi rin umubra
Mm? Oh. So, dun sa tanong na ano kaya ang posibleng gawin ni Bato, yun yung ano diyan, yun yung options niya diyan. Pangatlong tanong natin. Pangatlong tanong, 'di ba naglabas na ang Korte Suprema, Naglabas na ang Korte Suprema ng bagong rules. Bagong rules. Ang bagong rules ng Korte Suprema ay tungkol sa ekstradisyon. Hindi ito masyadong napansin ng iba kasi mga pang-abogado ito, pero nabalita ito. Ang sabi ng Korte Suprema, ito na ang bagong rules na dapat sundin sa mga ekstradisyon. Ang ibig sabihin ng ekstradisyon, pag mayroon kang arrest warrant galing sa ibang bansa at mayroon tayong extradition treaty sa bansa na yon at ang bansa na yon ay nag-request ng extradition, anong gagawin? Ang rule na dapat gawin, aarestuhin yung tao na yon pero wag ka agad-agad i-turn over dun sa ibang bansa. Dalhin muna siya sa korte. Pagdating sa korte, ang korte ang mag-o-order ng extradition order. Ibig sabihin, korte pa rin ang mag-o-order para dalhin yung inarestong tao papunta dun sa bansang nagre-request. Yan yung ini-insist nila Duterte. Yan yung ini-insist nila Amy Marcos na dapat daw ginawa kay Duterte. Na dapat, nang inaresto si Duterte nila Torre, dapat dinala muna sa korte. Tapos yung korte yung mag-o-order kung pwedeng i-extradite si Duterte, pupunta ng ICC. Kasi aalamin ng korte, legal ba ang pagkaka-aresto? Mayroon ba siyang warrant of arrest? Pwede ba talaga siyang i-turn over doon sa ICC? Ganun yung sinasabi ng kampo ni Duterte na dapat daw ginawa kay Duterte pero hindi ginawa nila Torre. Kasi ang ginawa nila Torre, kaagad-agad pagka-aresto, turn over sa Interpol, dala na ngayon sa ICC. Hindi in-extradite. Hindi extradition yun. Kasi ang extradition, ang request, halimbawa yung kay Kibuloy, may extradition treaty tayo sa US. May kaso si Kibuloy sa US. Yung US nag-request sa atin through the DFA. Yun yung proper channel DFA, Department of Foreign Affairs. Tapos yung DFA naman natin, kasi wala namang sa batas ang DFA, pinasa naman sa Department of Justice. Pagdating naman sa Department of Justice, pag-aaralan ng Department of Justice, aarestuhin ba, igagrant ba natin ang extradition request ng US? Pag nag-decide ang gobyerno na oo, magre-request ngayon sa korte kung saan nakakulong si Kibuloy. Pwede bang i-extradite ito? Magdi-decide ngayon ang korte. Pag nag-decide ang korte, sige, extradite yan. Granted, korte ngayon ang mag-o-order. Kasi hindi naman pwedeng mag-order ang gobyerno ng extradition na DOJ lang. Korte. Ganyan ang ating rules. At yan din yung lininaw sa bagong extradition order ng Supreme Court. Ibig sabihin, yung rules on extradition, kalalabas lang nung nakaraang araw, ang effectivity niyan ay November 10. Mag-a-apply na ba yan kay Bato de la Rosa? Yun ang tanong. Yung rules ba na yon ay mag-a-apply na kay Bato de la Rosa? Yung rule sa extradition? Yes! Mag-a-apply na yon kay Bato de la Rosa. Yung extradition. Kung extradition ang i-avail. Kung extradition ang i-avail. Pagkakaiba kasi sa Pilipinas, ang sabi ni Boying Rimulyan ng Secretary of Justice pa siya, hindi extradition ang ginamit kay Duterte. Ang tawag doon, surrender. Surrender. Bakit surrender? Ang ginamit kasing batas, hindi yung ICC. Kasi hindi na nga tayo member ng ICC. So ang ginamit na batas ang ginamit na legal basis, ayun. Ang ginamit na legal basis pag aresto kay Duterte ay yung ating sariling international humanitarian law. Ang tawag diyan, Republic Act number 9851. Mayroon tayong Republic Act 9851, naging batas ito noong 2010. Ano ang nakalagay dito sa Republic Act 9851?
Sa Republic Act 9851, mga kabunyog, ipaliwanag ko lang ito. Mayroong provision diyan sa Republic Act 9851. Ito. In the interest of justice, Section 17, jurisdiction, nakalagay dito. In the interest of justice, the Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ito yung ginamit. Yung ginamit ni Labuying Rimulya nung Secretary of Justice pa siya, hindi yung Rome Statute. Kasi sabi niya, hindi naman tayo member ng Rome Statute ng ICC. So ang ginamit ay itong Republic Act 9851. Isang batas ito noong 2010. This is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. O yan. So ito yung ating sariling batas tungkol sa international humanitarian law. Itong Republic Act 9851. Ay nakalagay dito sa Republic Act 9851, mayroong provision dito tungkol sa jurisdiction, Chapter 7, Section 15, applicability of international law. Ay ang nakalagay dito, Chapter 7, jurisdiction, Section 17. Ang nakalagay dito, ang option ng gobyerno kung mayroong suspect sa Pilipinas or accused na nandito, tapos may kaso na siya ng violation ng international humanitarian law tulad ng crimes against humanity, ang option ng Pilipinas ay i-surrender or i-extradite. So napakalinaw. The Philippine authorities may surrender or extradite. Ang pinili ng Pilipinas kay Duterte, surrender, hindi extradite. So, yung sinasabing extradition rules ng Supreme Court na linabas applies only on extradition. Hindi yun tungkol sa surrender. Kasi ang surrender, executive na act yan, hindi yan judicial. Ang extradition kasi, ang mag-i-issue ng extradition, korte. Ay pero kung surrender, hindi. Executive yun. Administrative lang yun. So, yun sa tanong natin kanina, obligado bang sundin yung extradition request? Ay yung extradition rules ng obligado bang sundin yung extradition rules na ginawa ng Supreme Court na bago? Kung gagamitin natin ang extradition. Pero kung hindi naman extradition ang gagamitin, surrender pa rin, yun yung ginamit kay Duterte, legal ba yun? Yes. Republic Act 9851. Section 17. Chapter 7, jurisdiction. Hanapin nyo yan. Kahit i-Google search nyo yan ng mga DDS. Republic Act 9851. Yung ating International Humanitarian Law Act. Sa Chapter 7 on jurisdiction. Section 15, nakalagay doon. Kapag may akusado sa Pilipinas na may kaso ng crimes against humanity, international humanitarian law, pwedeng arestuhin ng gobyerno ng Pilipinas, Philippine authorities, at the Philippine authorities may surrender or extradite. Yan ang option, surrender or extradite. Sa case ni Duterte, ginamit yon. Kaya yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Boying Rimulya na ang ginamit kay Duterte ay hindi extradition, kundi surrender. Mayroon bang ganon? Yes. Section 15 of Chapter 7 of Republic Act 9851. Yan yung legal basis. Kaya, saka ngayon, wala pa naman kasing pronouncement ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte. Kaya, as is pa rin kung anong ginawa ng gobyerno kay Duterte. Pwede pa rin, yun pa rin ang gawin kay Bato. Yan mga kabunyog, medyo
extensive na yung discussion ko, ano? Extensive na. O sana naintindihan natin. Medyo maano-ano itong ano natin eh. Itong topic natin ngayon, medyo mahaba-haba ito. Kaya inanuhan ko na. Kasi para masagot natin yung mga tanong, ay di ba ang unang tanong, gawin kaya kay Bato yung ginawa kay Duterte? O sinagot na natin. Ano kaya ang posibleng gawin ni Bato? O sinagot na rin natin. Yung kayang bagong rules ng Supreme Court na kalalabas pa lang, maggamit kaya yon kay Bato? Kailangan na bang sundin yon? O yon, okay? So magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Hayaan nyo, maglaano pa ako, magsusubaybay pa ako ng mga susunod na developments. Magla-live ulit ako tungkol dito. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. So we need a strong regulator. Yan ang buhay natin kasi ang regulator will assure the consumers na tama yung kanilang binabayad nila. No? And earlier on, you mentioned ED Fajardo na ERC is plagued with backlogs, with a lot of delays in terms of resets, a lot of delays in terms of approval of contracts, and all of this contribute to whether directly or indirectly contributes to electricity prices and also energy security. No? Ang importante ngayon ma-resolve natin lahat to, no? Especially when it comes to a strong regulator. So I was just looking at the data. Ang buong power sector, Madam Chair, is about 696 billion pesos in terms of sales. Ganyong kalaki ang power sector in the Philippines. Ang budget ng ERC is only 877 million pesos. So imagine a less than 1 billion peso regulator regulating a almost 700 billion behemoth. Kaya kaya nahirapan ni regulator to regulate and enforce kasi talagang kulang siya in terms of budget, in terms of capacity, and in terms of capability. It's trying its best pero hindi kaya. No? And for example, kanina na-mention rin ni ED Fajardo yung high turnover rates, no? Or high attrition rates. And that's also creating a lot of instability in terms of strengthening the regulator. So ang request ko from ERCs to suggest to the committee what are the concepts that we need to include in the bill that will, number one, address attrition rates. Number two, be competitive to the industries that you are regulating. Kasi kung, for example, ang sweldo ng lawyers, engineers natin hindi competitive, hindi siya kapareho ng kay Meralco o kay NGCP, obviously doon pa lang hindi natabla ng laban, no? And then number three, how to address the perennial delays and backlogs in terms of structure, no? You mentioned earlier that the direction of the ERC is to flatten the organization, no? On top of that, na-notice ko year in, year out in the budget, you rely on a lot of experts outside, no? A lot of professional services outside. Dapat embedded na yan in ERC because you do this on a regular basis, no? Isa sa mga nakikita ko, Madam Chair, during budget, yung kanilang unutilization of amounts. And when you trace the unutilization of amounts, parating failed bidding in getting experts and professional services. So doon pa lang, nadidelay na kaagad, no? In fact, in resets natin sa utilities and sa Transco, sa transmission line, I think in first time lang naging on time eh. After the first time, puro delay na lahat. Diba? Puro delay na lahat. And that's not the design of the regulator. The design of the regulator is they will apply, you will value the application, and then pass it on to the consumers. Ngayon, baliktad, you pass it on to the consumers, then nag-a-apply sila at titignan natin kung tama yung kanilang charge. That's not the design of the regulator. That's not the design of the reset. So, in my opinion, if we have a strong regulator,
sigurado ako bababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Dahil magiging mas proactive siya, mas magagawa niya yung trabaho niya advance rather than naghahabol. Ngayon kasi naghahabol eh. Natcha-charge na yung consumers, tapos naghahabol tayo. And then kung may nakita nating overcharging, pinapa-refund natin. Diba? Na-charge na yung consumer. Diba? Na-charge na tayo lahat. No? So that's the problem that we are facing for many years. Ever since I think IPIRA was created, ganyan na yun, So I'd like to thank the chairperson for tackling this bill, because this is an opportunity to address the issues that ERC is facing in terms of performing its duties of an effective regulator. And that's why gamitin natin tong opportunity. Submit to us some concepts. For example, if you are looking at how to be competitive in terms of offering packages, then tingnan natin yun. How to address the issue of structure, then we address that. How to address the issue of retention of talent. No? ERC is very technical eh. No? Hindi siya ordinary engineering, hindi siya ordinary law, hindi siya ordinary finance. It's really a specialized field. No? So how do we retain those talent so that we will not rely on external experts? And at the same time, nabanggit ko nga kanina, give ERC the power to impose higher penalties commensurate to the size of the industry player. No? So those are the concepts that we welcome in the committee, and during the technical working group, we can include that. Para once and for all, no, we have a regulator that can be relied on by the consumers, and we will make sure, and we have a regulator that will assure the country that it's looking after the interests of the consumers. So, isubmit na lang sa amin, no? And I understand that we will go into detail during the next hearing. Thank you, Madam Chair. Yeah, so with respect to ERC, since we already had a hearing and then obviously you delved on it again, overlapping concerns, Senator Gatchalian also expressed his concerns. We're ready for another hearing or TWG, no? So either way, we'll regroup and be ready with your very specific amendments. We also have a working draft already, diba? The bill that I filed is already a consolidation of the House bill and the previous hearings that have been held here in the Senate by the former chairperson. So work with that, and feel free to coordinate with my staff so that we can move forward. Okay? Maybe we can have small working groups. I'll ask Senator Gatchalian if he has a staff available. We were not allowed to hold hearings, but if you have a staff who specializes in energy and we can just have a small meeting during the budget para hindi masayang yung time, we can do that at least with ERC, no? So we can move forward right after the budget. Okay? I just need to get back to Attorney Malyari. Yes. Good afternoon, Madam Chair. Madam Chair, may we confirm whether the source document of the one-page slide of Transco, whether it is the transmission project status report as of 31 August 2025 that NGCP submits to the DOE and the ERC? Yes, ma'am. We will submit, Your Honor, a 55 pages. This is the PSR, Transmission Project Status Report. We will submit a 55 pages TPSR that contains detailed remarks for each project status, Your Honor. Sige, so bigyan mo rin ako ng 5 pages that don't have detailed remarks. Okay. Like 2 to 3 lines per item lang. Sige pa. Kasi hindi naman ganun karami yon. So that, Sige pa. pero also the 55 page, but also Yes, a shorter one. Kasi Sige pa. it's also not acceptable that we keep going on this way, right? Sige pa. So we need Apa. we need to be, and then maybe you can summarize for all. Yes pa. So you have a quick summary for each, and then summarize for all and say like whatever your summary is, majority of this is caused by what? Yes, ma'am. May issue ba sa LGU? Tell us. May issue ba sa ibang agency? Tell us. Kung Yes, ano pa. yung issue, tell us. So that we know how to intervene. Yes, and pa. if you recall, the reason for this hearing is not just, and I go now to my last point. The reason for this hearing is to review the IPIRA law. So all of your concerns, we need to support by legislation. And because outside of legislation,
there's other ways to solve your problems. But my main concern is the legislation. So I go back to each one of you. Some of you were a bit specific, like our last speaker, Attorney Gubalio, is very specific on the provisions of law that are important for them, and even mentioned that you're aligned with ERC on that. Others simply mentioned the challenges in life, like Attorney Teves. Sa buhay nyo, sa issue nyo, okay, tama naman yun. I need to understand this, no, to draft the legislation. Pero the idea really is to get the recommendations also from you. And because you're all here together, to also overlap and I mean, obviously you're each here to strengthen the agency or the institution that you represent. So I will be very happy to hear counter arguments to the strengthening or provisions that you want. Wala pa nga dito yung ibang private sectors. Marami pa ho tayong i-consult na inimbita naman natin sa ERC, di ba? Other sectors. This is just what I felt was eksakto lang for a 2-hour meeting, 2-hour hearing. So, your assignment is to submit policy recommendations. we don't have, because it normally doesn't come from us, a working draft. We don't have that yet, so there's nothing for you to specifically address. But obviously, your working draft is the EPIRA itself. So what are the provisions there? That's the next, no? Kasi Senator Gatchalian is ready to discuss that already, but I said for the time that we have today, hindi pa tayo doon. But that's the next step. That what are the specific amendments to EPIRA that you are prepared for. And if you could submit this in writing, it could be, if you can specifically amend EPIRA, I mean, have the specific provision, that's fine. If it's more of a policy, that's also fine. But I would like you to submit it, because in the time that we are going to be busy with the budget, then we can also be reviewing that, so that when we meet again, we can move forward faster. So nakita ko na yun, give you time to explain. I might have questions as to why you're trying to make certain amendments or not. And that's how we will proceed, okay? So last question for